Kapapasok lang na balita mga idol, matapos nga ang laban ng Naoya the Monster Inoue versus Marlon Tapales noong nakaraang araw. Na kung saan nanalo si Naoya the Monster Inoue via 10th round knockout kontra Marlon Tapales ng Pilipinas at nasungkit ni Naoya the Monster Inoue ang 2-division undisputed champion. Kaya naman kaninang-kanina lang ay nahirang si Naoya the Monster Inoue bilang Men's Boxer of the Year ng ESPN dahil sa loob lamang ng isang taon ay nakuha niya ang undisputed belt sa Super Bantamweight Division o Junior Featherweight. Matapos niyang talunin ngayong taon si Unified Champion Stephen Fulton at Unified Champion Marlon Tapales. Kaya naman dahil sa pagkahirang niya bilang Men's Boxer of the Year ng ESPN ay galit na galit si Floyd Money Mayweather Jr. dito. Agad niyang kinall out si Naoya the Monster Inoue ng Japan na lumaban na daw sa Amerika sa lalong madaling panahon para mapatunayan kung karapat-dapat ba siyang tawaging Men's Boxer of the Year. Dagdag pa ni Floyd Mayweather Jr. ang daming pwedeng katapat ni Naoya the Monster Inoue sa Amerika. Samantala Conor McGregor hinamon si Manny Pacquiao na umakyat daw sa timbang nito para labanan siya sa larangan ng boxing. Kaya daw niyang patulugin si Manny Pacquiao sa boxing. Gumawa na naman ng ingay ngayon si Conor McGregor pero wala pang reaksyon si Manny. When are we gonna see you in action, bro? Soon, hopefully soon. My talk and these the naming opponents here for me now. May, we want to see you back, bro. We love you, bro. How about me versus Manny here in Saudi? May, How does that sound here? I'm there to Now, watch wouldn't it. you think? Now, wouldn't you think Manny should have to come up to my weight, considering it's his sport? You know what? Wouldn't you think that's what a man would do versus Money what a talk. mouse would do? Money talks. You tell him, what would you want to say? Well, Manny already owes me $8 million via court of law because he was signed to my management company and then didn't honor his deal, and he was brought under the court of law. And he was it, Delicious TV of Saudi Riyadh. and he owes me $8 million, yeah. So fight on my weight, and I'll square that bill away, yeah. But we'll see what happens. Hopefully soon. I tell Sa ibang istorya naman Devin Haney at Ryan Garcia malapit nang ma-finalized ang kasunduan para maglaban sila ngayong taon para sa Garcia versus Haney fight. Pero Rolly Romero biglang lumabas sa eksena na gusto niyang sagupain si Ryan Garcia gayong malapit nang ma-finalize ang Garcia versus Haney fight. Samantalang nakipagkasundo si Ryan Garcia sa kanya dati pero ayaw daw tumugon ni Romero sa fight deal halatang nagpapresyo ito. Pero ngayon na malapit nang matapos ang fighting contract ng laban ng Haney versus Garcia saka pa nagpasikat si Rolly Romero na labanan si Garcia. Samantala dadako naman tayo sa ibang istorya mga lodi na kung saan ipinahayag ng MP Promotions nila Manny Pacquiao at Sean Gibbons na may darating na laban sa Marlon Tapales sa darating na May 2024 at kung manalo siya sa laban ngayong May ay lalaban ulit siya ng title fight sa katapusan ng taong 2024. Hindi bumagsak ang value ni Marlon Tapales gaya ng kina Stephen Fulton. Dahil si Marlon Tapales lang ang boxer na nakipagsabayan kay Naoya the Monster Inoue sa laban. Di gaya kay Stephen Fulton at ibang boxer na nakatapat ni Naoya the Monster Inoue na natakot sa lakas ni Inoue. Samantala sa pahayag naman ni Gervonta the Tank Davis sa posibilidad na maglaban sila ni Naoya the Monster Inoue ay impossible daw itong mangyari dahil siya daw ay lumalaban sa 135 pounds lightweight division pataas. Samantalang si Naoya the Monster Inoue ay lumalaban sa 122 pounds super bantamweight division. Marami din ang nagsasabi na kaya pang lumaban ni Naoya the Monster Inoue sa matataas na division gaya ng sa featherweight division hanggang lightweight division na kung saan pwede na niyang mapantayan si Manny Pacquiao sa dami ng division na pinanalo.